Ang nakakasira lang talaga yung mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. na sumisira dito sa unity. Ganda. Ang sumisira sa unit team ay yung mga kaalyado niya. Anong take ko rito? I hate to say, I told you so. Dati pa nating sinasabi yan. Huwag kayong matakot sa mga katulad namin na kumukontra sa unit team. Kasi for me, in the first place, I don't believe may unit team. Una pa lang, grabe, biyak-biyak na. Ultimo yung magkapatid, hindi magkasundo eh. How can you expect na magkakaroon ng unit team? But for discussion purposes, sige, tanggapin natin merong unit team. Anong sinasabi natin? Matagal na bago pa nagsalita si Atty. Panelo. Ang sisira sa inyo, hindi yung mga katulad naming oposisyon. Kayo mismo sa loob ang sisira sa oposisyon. At ang number one, sa tingin ko, sumisira sa unit team ay ang Kamara. Diretsahin na natin. Instead na pinagkakasundo si Marcos at si Sara, binabanatan si Sara. Eto, dapat makinig si Marcos nyo. Makinig ka po kasi ikaw ang tatamaan dito and I really believe palubog na po yung barko ninyo. At kung hindi nyo gagawaan ng paraan ito, madadamay po kayo. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan ng magandang gawain para kayo makabawi. Pero kung hindi nyo sisitahin itong Kamara at hindi kayo magpapaka-strong dito sa inyong pinsan, sa aking palagay, this is the start of the end. Sinisira kayo nito. Sinisira kayo ng mga nakapaligid sa inyo. May mga secretaries pa nga dyan na sinisira din kayo. Hindi lang po unit team, pati kayo nasisira ng dahil sa mga secretaries. Yung mga nakapaligid sa inyo, grabe. I really believe now they are uncontrollable. Hindi na po sila makontrol. Kanya-kanya na po eh. Kanya-kanyang trabaho na po. And it's too early. Usually, mapapansin natin yung mga ganitong galawan. Pansinin nyo po hindi ko na lang babanggitin kung kailang administrasyon. Yung ganitong galawan, yung mga grabihan parang garapalan, yan yung tinatawag nating mga last 2 minutes. No? Yung mga midnight bruhaha. Ano ibig sabihin nun? Yung palabas na yung presidente, doon talaga grabihan ang kakapalan ng ibang mga politiko. Ngayon hindi. Hindi na nag-antay ng dulo. Ngayon pa lang. Grabe. Grabe ngayon. So pag hindi nyo a-actionan to, kasama kayong lulubog dito sa barko na to. Don't deny it. I know you can feel it. Palubog na po. Ang liderato ng House of Representatives at ilang miyembro nito ang dahilan ng tila nabubuwag na tambalan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang sapantahan ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo patungkol sa tila pagkakawatak ng unit team. Ano, pataas-taas pa sila ng kamay, no? Alam mo, kaya wala akong kabilib-bilib sa salita. Ang lagi kong tinitingnan, gawa. Tingnan nyo. Nasa kanan niya, si Gadon. Nasa kaliwa niya, si Sara. I don't know kung magkasundo pa yung dalawa. Pero sa tingin ko, hindi na. Si Roque, wala na din. Wala po kasi sa salita. Kung gusto nating may mangyari, nasa sakripisyo. Lahat po ng bagay, kung gusto nating magkatotoo, pangarap natin, ambisyon natin, kailangan kasamang sakripisyo. Hindi pwedeng kanya-kanya. Wala. Asa na ngayon. Matagal ko na pong sinasabi yan. Kaya ako, suggestion ko kay President, syempre hindi naman siya makikinig sa akin. Tayo naman ay maliit na tao lang. At the same time, nandun pa tayo sa oposisyon na kinokontra natin sila nung eleksyon. Pero siguro, baka ngayon makinig siya kasi kaalyado niya. Tapos abogado pa na nagsasalita, si Panelo. Na hanggang ngayon, hindi bumibitaw sa tabi niya. Palagay ko dapat makinig ka na, Presidente Marcos nyo, kay Atty. Panelo. Masasama po kayo sa palubog na barko. Nakita naman natin na talagang nabubuwag ang unity team. Hindi dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o dahil kay Vice Presidente Inday Sara. Nabubuwag dahil sa kagagawan ng liderato ng Kamara de Representante. O yan. Sino pa ba yun? Di speaker. Nabubuwag kayo. Kahit sa tingin namin, buwag kayo talaga. Pero pagbigyan, nabubuwag kayo dahil kay speaker. Abi, sino bang mas matanda sa inyo? Ako, nagtatanong lang po Sino bang mas mataas ang posisyon sa inyo? Abi ba wala kang gagawa dyan sa pinsan mo? Ay nako. Ba't tinayaan nyo yung pangarap ninyo sirain ng ibang tao? At mga ilang miyembro dyan. Ani Panelo, may mga ginagawa raw kasi ang mga ito na labag sa konsepto ng pagkakaisa. Dagdag nito, sa halip na suportahan ng Vice Presidente ay tila kabaligtaran ang ginagawa nito. Ang mga ginagawa nila ay
lumalabag sa konsepto Hanggang dito sinabi, hinahanap ka, Attorney Gadon. Asan ka na raw? Sabi ni Senya. Sabi naman ni Aleli, tahimik na si Gadon, nakapwesto na siya. Alam mo yung mga maiingay? Ayoko na magsalita. Minsan yung ibang maiingay dahil ayaw lang, hindi lang nabigyan ng posisyon eh. Ang sarap bigyan mo ng posisyon, tingnan natin kung tumahimik yung mga yan. Ito sinabi niya, maingay siya dati, ngayon tahimik na eh. Ay, nako. Pilipinas ko. Kaya yung pag ako nakakarinig ng para sa bayan, hindi ko po sinasabing lahat. Meron talagang matitino. At ingat kayo, wag po kayong papabudol ulit. Ang titingnan nyo po yung gawa, hindi salita. ng pagkakaisa sa halip na suportahan si BP Sara ay sinisira nila at talagang tinatangka nilang gibain ang reputasyon at presteo ng Vice Presidente Inday Sara. Sa kabila nito, nakikita naman ang dating palace official na hindi natitinag ang pangalawang pangulo sa mga paninira laban dito. Dagdag ni Panelo, patuloy pa rin naman ang pangulo at na ginagampanan ng kanilang sinumpaan. Subalit si BP Inday Sara naman ay hindi natitinag. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente. Kung ano yung kanyang sinumpaan ay ganun pa rin. Ito naman si Presidente Marcos Jr. ay ganun din ang kanyang ginagawa. Tinutupad niya pa rin. Ang para sa kanya ay nararapat sa bansa. Samantala, ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, tila tapos na ang honeymoon period ni Pangulong BBM at VP Sara. Sa kabila nito, ay mataas pa rin naman anya ang approval at trust rating ng dalawa. Sometimes kasi after an election, ang tawag mo doon, may honeymoon period yung nahalal na opisyalis like presidente sa mga naghalal sa bumoto sa kanya. Diba? Yun yung honeymoon period. Actually, yan ang tamang meaning ng honeymoon period. Pero siguro kanina, ang tanong, tapos na ba yung honeymoon period? Ang honeymoon period, dahil na bumaba yata yung mga approval rating. Pero matataas pa rin naman ang approval rating. Ito. Ang pinupunto niya rito. At ito yung nangyari sa lahat. After the election, kadalasan may honeymoon period yung nalhalal at saka yung mga bumoto. Ang ibig sabihin, yung mga bumoto doon sa presidente at saka sa vice president, marami dyan sa unang taon, 2 taon, nasa honeymoon period, nakasuporta pa rin. Bakit ko dinidiinan to sa inyo? Kasi po, kadalasan, 1 taon, 2 taon, tapos na honeymoon period para kayo magjowa, di ba? First year, 2 years, masaya. After ng second year, nag-aaway na. Ganyan po sa politika ng Pilipinas. Yung iba, bong, 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 bong. Yung iba naman, syara, syara, syara. After 2 years, budol, budol, ganun na sigaw. Yung iba naman, nasira, nasira, nasira. Ganun eh. Ganun na nangyayari. Hindi lang naman itong eleksyon dahil dati pa. Kita nyo nangyari ngayon, nagsisimula na po, di ba? Pero si PRRD hanggang ngayon, yung talagang sumuporta kay PRRD, hanggang ngayon parang nasa honeymoon period pa rin. Kaisa-isa si former President Duterte, Rodrigo Roa Duterte, na nawala na sa posisyon, ordinary citizen na, malakas pa rin. Ganun po kalupit si PRRD. Parang sa tingin ko nga yun, mas lumalakas eh. Bakit kanyo? Si PRRD dati, malakas. Tapos yung DDS nahati dahil sumama kay Sara, yung iba nahati. Ngayon nagbabalikan na. So Duterte na rin ang sigaw niyan. Eto pa, yung mga dating sumisigaw sa kabila, nakikiduterte na rin. Kaya kung ako tatanungin, malakas si Duterte dati, mas malakas pa ngayon. Dahil napakadami ng nakikiduterte ngayon. Hindi ko sinasabing masama, that is good. Kaya naku, humanda kayo. Kasi pag ganun po yan. And as we see it, tama naman kung titingnan natin, mataas pa rin ang trust rating, tama naman dito si Senator Pimentel. Pero downwards na yan. Pababa na yan. Kasi nararamdaman natin pababa na eh. At grabe po ang bulusok. Hindi po siya yung normal na bumababa ang ganun eh. Nararamdaman natin bumubulusok. At ang trending, pag tumuloy ng ganun, ito po yung sinasabi ko, this is the start of the end. Baka hindi matapos ang 6 years. Sa opinion ko lang, pag hindi napigilan ng bulusok. Trust rating ng 2 pinakamataas na opisyalis ng ating bansa. Kaya baka hindi pa rin tapos yung honeymoon nila period sa mga botante. Pero ang tanong ko, yung honeymoon dun sa 2 matataas na opisyalis, mukhang tapos na. Murag, sa Bisaya pa sir, buskag na buskag. Murag na buskag na. Para sa Diyos at Pilipinas. Congratulations. Dito sa topic nating ito, let me end this. Sa topic lang na ito. Ito, May 7, nakalagay Saturday, May 7. Gaganda ng ngiti nila. I hate to say, told you so. Sinabi na namin dati yan eh.
Hindi kayo nakinig eh. So sana yung nirereklamo natin ngayon, hindi natin nadadaanan. Kung nakinig tayo kay PRRD. Ang dami pong hindi nakinig eh. But anyway, andyan na yan. Welcome po kayo dito. Welcome po kayo. Importante, magkaisa tayo. Ipakita natin ang totoong pagkakaisa. Hindi yung katulad na nangyaring pagkakaisa sa kanila. Watak-watak. Magkaisa tayo. Isa na naman ang pinaglalaban natin.